Good afternoon again to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaaldab vlogger. Gusto ko muna ulit magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood niyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin to start to finish and don't forget to share this video. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Eto nga, yung naalala niyo ba yung sinabi ko kanina, ito yung karugtong, ito yung kay Corina Sanchez na niyabang din naman ni Sylvia Sanchez, lahat ng ari-arian lang galing sa nakaw. So ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So ito na ganda guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, eto guys, kung kanina yung kwento natin ay tungkol nga kay Julius Babaw, dahil isa din siya sa nag-expose ng mga baho ni Arjo Atayde or ng lahat ng politiko. Wait, there's more, dahil hindi lang naman si Sir Julius Babaw ang nag-expose ng yaman na galing sa nakaw netong si Arjo Atayde. Walang iba kundi syempre si Ma'am Corina Sanchez or si Miss Corina Sanchez or si Mrs. Corina Sanchez Rojas na kung matatandaan ninyo, ewan ko kung nanonood kayo ng vlog ni Miss Corina, na kamakailan lamang piniture nga niya yung nanay ni Arjo Atayde, which is si Sylvia Sanchez. At ito, ang tapang niyang magyabang, ang tapang niyang mag-expose ng mga gamit, ng mga luxurious guns, lalong-lalo na yung rep nila. Alam ko yan guys, dahil nanonood ako ng vlog. At eto nga, pinakita pa niya yung mga laman ng ref na, pero teka lang, diba? Saan kaya nang galing yung ref na yan? Nung una guys, wala pa tayong kaalam-alam Nung una, clueless pa tayo diba? Nung una wala pa tayong alam. Kumbaga mangmang pa tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Pero neto lang naman sumabog. Noong 2025 lang naman sila sumabog. At binalikan ngayon yung mga interviews ni na Arjo, Sylvia, and syempre ng district ng si Jella. Okay, na nag-expose din ng yaman na yun naman pala galing sa nakaw. Diba? Imagine ninyo dating yabang nila, yung rep niyabang sa vlog, helicopter, diba, yung sariling bahay, diba, na kumbaga yung mga mayayaman talagang natural na mayayaman, diba, yun lang talaga yung magkakaroon ng sariling bahay. Pero yung sabihin ng 21 years old, nakaedad ko, tapos bago-bago pa lang sa showbiz, ang kapal na ng pagmumukha, diba, nagkaroon na agad ng sariling bahay. Keso, diba, keso hodang bago-bagong artista lang naman yan, or starlet, diba, or starless. Tapos ito pa, diba, ba't kaya sila nagkaroon ng resort, diba, ng beach house, diba, ba't sila nagkaroon ng ganyan? Artista lang naman sila, yun naman pala, diba, may ginagawa silang kagaguhan at kawalang yaan, diba, without of nowhere, without of everything but anything. Pero ito na nga mga ka-ADF is wala naman talagang kaganyan yun si Sylvia, diba, kung alam niyo talaga, diba, kung alam niyo lang, diba, tas yung nanay niya, diba, magtataka tayo ba't sila nagkataon ng
chopper, sariling bahay, yung kapatid niya. Tapos yung nanay niya may kapatayo pa sa ng bahay sa ibang bansa. Tapos yung yung resort, naku po. Tapos ngayon biglang nga, di ba? Biglang nawala. Parang bula yan kasi ang yayabang yung lakas loob kayo magpa-interview, ang lakas ng loob ninyong magyabang, di ba? Ang lakas ng loob ninyong maipalandakan o maipangalandakan lahat ng ari-arian ninyo. Excuse me lang, no? Kung hindi dahil sa amin, sa mga pera namin, sa mga salapi namin, na dapat kami yung nagpapakasasa, kami dapat yung nagwawalwal, di ba? Kami dapat yung namamasyal abroad, kami dapat yung, di ba, nagkakaroon ng masasarap na pagkain or malalamig na inumin, di ba? Nako, kaya yung mga nagtatakot yan, yung mga fans yan, kung may mga fans yan, di ba, bolang na lang kayo at tanga na lang kayo talaga kung hindi kayo naniniwala dito, okay? Wala may mga sadyang pinanganak talagang kulang talaga sa pag-iisip o kulang talaga sa isip, di ba? Kulang talagang umunawa at kulang talagang maka-understand ng mga sinasabi natin, kaya bayaan na lang natin sila, di ba? At ito nga, di ba? Doon pa lang talaga, isang pitik lang talaga yung ginawa ng magnananay na yan, di ba? Na pitik na nga lang yung ginawa ng magnanay na yan, tapos boom, nagkaroon agad sila ng ganyan, di ba? Hindi nyo na kailangan magpuyat, hindi nyo na kailangan di ba, mag kung ano-ano pang papel sa teleserye, sa movies, di ba? Kasi yan, easy money na yan yan, na easy tuloy yung karma sa kanila, di ba? Kahit pinain nyo pa si Main o pinain nyo pa, ginamit nyo pa yung pangalan ni Main, at binaboy nyo pa, niyurakan nyo pa yung pagkatao ni Main, siya ngayon yung nahaharap sa mga pambabatikos na dapat kayo yung sumasalang, kayo dapat ang nakakatikim ng pambabatikos, pero yun na nga yung sinasabi natin mga ka-ADM, di ba? Kayo may wala na lang yun, pero yung mga yan nakakatanggap din naman talaga ng pambabatikos yung mga yan, kasi nga deserve nila, di ba? Deserve nila ng mga ganong salita, ng mga ganong words, di ba? Mga mura, mga hayop, ganyan, mga gago, ganyan, tarantado, ganyan, di ba? Deserve nila yung mga ganyang salita, pero wag yung taong wala namang kasalanan, okay? Nadadamay lang talaga yung pangalan ng Main dyan sa mga yan, kasi nga sila lagi yung nanggagamit kay Main, okay? Pero ayan na, siguro naman madadala na sila magpa-interview online, di ba? Kasi nga sobrang exposed na sila, sobrang exposed na yung mga karumihan, mga kababoyan at kagaguhan na ginawa nila sa buong Pilipinas, sa buong pagnanakop nila sa buong Pilipinas. Ngayon nadadala na sila, ngayon nananahimik sila, di ba? Dati noon, di ba? Noon makikita natin sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, di ba may kanya-kanyang post yung mga yan, di ba may kanya-kanya pang hashtag yung mga yan na FB blessed, ganyan, may mga blessed Monday, blessed ganito, blessed ganyan. Pero ngayon wala na, di ba? Wala nang ganyan, wala na silang kagana-gana mag-post. Paano? Lahat ng mga ipinundar nila, lahat ng yan na imbestigahan at lahat ng yan mawawala. Naku po, lalong-lalo na yung naaalala ko nun, di ba? Nanonood ako ng vlog, ikwento ko lang, nanonood ako ng vlog, syempre mga interview, ganyan, na-interview si Sylvia, di ba? Tapos sinabi ni Sylvia na, or yung nanay ni Arjo, na may papagawa siyang bahay, di ba? May mga kahol na, may mga plywood na di ba? Nung pumutok ang flood control project, booms, biglang nahinto, biglang nawala. Ano na kayang balita yun?
Di ba maski yung malaki niyang ref, mawawala yan. Yung chopper ng kapatid ni Aldo na bunso, mawawala yan. Yung sariling bahay ng kapatid ng bunsong kapatid ni Aldo, mawawala yan. Kumbaga back to zero sila. Di ba? Wala na silang babalikan na showbiz kasi nga sinusuka na rin sila ng showbiz dahil alam na rin ng kapwa artists ni Ardo o ng mga kapwa artista ni Ardo yung mga kababuhan at kagaguhan na ginagawa niya, di ba? Kalat na yung pagmumukha niyan, kaya imposible namang hindi kumalat, di ba? Naku, kung napanood niyo yung mga vlogs na sinasabi ko kay Corina Sanchez man yan, kay Julius Babaw or other celebrities na ganito ni Ardo, katulad ni Ardo o kaibigan ni Ardo sa industriya, ay talagang mapapanood ninyo at marirealize ninyo talaga yung mga yung kung ano man talaga yung dapat sa atin, di ba? At kung ano dapat lahat ng nakaw. Kaya excuse nyo lang mula sa bahay, chopper at kung saan man kasangkapan yun sa bahay ninyo ngayon, sa amin yan. Kaya magpasalamat ko sa amin, di ba? Ambunan nyo naman kami dyan kahit paano, kahit ano man lang, di ba? Kasi hindi naman kayo naghihirap para pundar yan eh. Di ba? Or should I say, hindi nyo naman talaga pinundar yan eh. Hindi nyo naman talaga pinaghirapan yan eh. Ninakaw nyo lang naman yan eh. Di ba? Yung pinambili ninyo, ninakaw nyo lang naman yan eh. Kaya tapos ngayon, ang tapang-tapang yung magpa-interview. Noong talagang January to August 2025, kasi September pumutok ang flood control eh, diba? Ang tapang nilang maghayag, mag-broadcast sa mga YouTube channel ng mga kapwa nila artista, sa mga reporter ng ABS-CBN, diba? Ang tapang talaga nila, pero ngayon, hihintayin na lang namin talaga na mahuli ang si Ardo na yan or makulong yan kasi, diba? Please lang, diba? Tingin nyo na yung aso na yan, kaya naman sa ganun eh, bumalik na siya sa hawla niya at sa habang buhay na nandudoon siya at huwag na siyang palayain pa, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. See you on my next video. Bye-bye.